Pero pamilyar yung amoy niya. Pasensya na. Baka nga nagkamali lang talaga ako. Ikaw, Zizi, nababaliw ka na ba? Pagkakataon mo na sana to, pero ayaw mo. Buti na rin to, para di na ako mahirapan sa'yo. Tingshen, sabi sa'yo, sinungaling siya. Huwag kang maniwala sa kanya. Palabasin mo na sila. Sitigil kayong lahat! Assistant Zhu, anong ibig mong sabihin? Pumayag na si Tingshen, umalis sila. Gusto mong suwayan ang gusto ng amo mo? Anong meron? Inutusan mo akong mag-imbestiga kung pumunta ba si Guzisi sa Baron Hotel 5 taon na nakalipas. Napag alam ko na nandun nga siya. Daddy, si Mami talaga yung babaeng 5 taon na. Sinungaling yung babaeng yan. Anak mo kaming 3. Triplets kami. Base din sa pag-iimbestiga ko, ay tama ang kanilang edad sa mga nangyari noon. Bakit ka nagsisinungaling sa akin? Ako talaga yung Tingshen. Hindi pa basta pa si Singsing para maniwala ka sa akin. Si Guzisi ay isa lang babaeng gusto gumapit sa yaman mo. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Mukha ba akong kakapit sa yaman ng ibang tao? Gorong, hindi ka ata naisip. Hindi ako katulad mo na makitid ang utak. Kung yaman lang ang usapan, siya pa nga dapat ang dumikit sa akin at hindi ako. Siya ang pinakamayaman sa Haisheng. Mas mayaman pa sa atin. May hindi ka ba sinasabi sa amin, Mami? Kilala mo ba pinakamayaman sa Beijing, Mommy? Ang titulo ng pinakamayamang tao sa Beijing ay nababagay sa mami namin. Anak ng pinakamayaman sa Beijing. Siya ang anak ng pinakamayaman sa Beijing? Kayong 3 bata ay nakihibang na talaga. Tigilan niyo na yung kahibangan niyo. Ako ang pinakamayaman na babae sa Beijing. Mami, ikaw ba talaga ang tagapagmana ng mga gu? Kung ganon, wala pala tong sa Haiching sa'yo. Malayo ang agwat nyo. Wala pala tong bruha na to. Malayo lang ang agwat nyo. Madami pala tayong pwedeng pagpilian, hindi lang sa Haiching. Ayoko na maging daddy si Mr. Fu. Ang bilis namang magsibago ang mga isip ninyo. Ikaw ang anak ng pinakamayaman sa Beijing? Go, Zizi. Kung magsisinungaling ka lang din, galingan mo naman. Kung ikaw talagang anak ng pinakamayaman, bakit ka nagkukunwari ordinaryong tao? Tama, paano naman nanggaling kasi sa mayamang pamilya, pero gusto mo pa rin kumapit sa mas mababa sa'yo? Tingin ko isa lang siyang pulubi na nagkukunwaring mayaman. Bakit ko naman kailangan magkunwari? Sino pang maniniwala sa'yo? Go, Zizi, 5 taon din tayong hindi nagkita. Ang pagkukunwari mo ay mas lalong halata. Maliban na lang kung kaya mong patunayan ang sinasabi mo. Kung hindi, sinungaling ka lang talaga. Dahil gusto niya mapahiya sa publiko, sige, papatunayan ko kung sino ako. Ang pamilyang Gu sa Beijing, wala pa akong contact sa kanila. Dito sa Haisheng, tanging si Governor lang ang may contact. Go, Zizi. Hindi mo naman siguro mapapapunta dito ang Governor ng Haisheng. Pinapayuhan kita. Huwag ka na magkunwari pa. Okay lang kalabanin mo kami, pero ibang usapan na yung Governor ng Haisheng. Di ka makakaligtas. Doro, Min, may 10 minuto ka. Pumunta ka dito sa Haisheng School event. Kapag natagalan ka, malalagot ka sa akin. Sabihan mo ng Governor na pumunta dito sa loob ng 10 minuto? Napakayabang mo naman. Hihintayin ko kung anong mangyari sa'yo. Malamang ay nagkukunwari lang siya. Paano namang may private number siya ng Governor? Siya pa nga daw ang anak ng pinakamayaman sa Beijing. Nagbabalo lang talaga siya. Walang-wala siya sa madam natin. Nagsisinungaling para di mapahiya. Kapatid, hindi mo ba alam na busy ang Governor? Wala siyang oras sa mga katulad mo. Isa siyang baliw. Paalisin mo na siya dito. Singsing, sabihin mo si Daddy na ayaw mo nang makitang babaeng to. Pati ng mga batang niya sa event na to. Mabait sila. Pero yung mama ko, kung kasama ng sana nila ako. Bulang kwentang bata. Tingshen, paalisin mo na sila bilis. Tingin mo ba tatuhin ang nag-iisa mong anak? Ang sama mong nanay, ang layo mo sa mami ko. Puting Shen, kapag nakinig ka sa babaeng to at papaalisin mo kami, puputulin ko ang gugnayan ko sa'yo. Tama, ayaw ka na namin maging Danny. Hindi pa dumadating ang Governor, pero minamadali nyo ka nang makaalis? Natatakot ba kayo na sabihin ng Governor na si mami talaga ang pinakamayaman sa Beijing? Pinakamayaman sa Beijing? Baliw na bata. Madam, huwag mo hayang mag-isagabal sila sa pagkabuo ng pamilya niya ni Mr. Fu. Bilisan mo, umalis na kayo dito. Tingshen, ano pa bang pinag-iisipan mo? 5 years ago, ako talaga yon. Si Singsing ebidensya. Baliw na yan si Zizi. Pero ang pakiramdam ko, pamilyar siya. Ang pamilyang ko ay hindi nag-iisa. Pati na rin itong si Madam. Ngayon ang tamang oras para magpasikat. Madam, tulungan kitang palabasin sila. Magsitigil kayo! Assistant Kim, bakit ka nandito? Pinapunta ako dito ng Governor dahil may gagawin daw siya. May problema ba dito ang pinakamayaman sa Beijing?
Si Mami nga talagang anak ng pinakamayaman sa Beijing. Kita niyo na, nandito ang asistan ng gobernador. Sinampal na ba kayo sa katotohanan? Mahihirap na nga kayo tapos malakas pa ang loob ninyo? Ang anak ng pinakamayamang tao sa Hexing ay ang mami namin. Sino ang mag-aakala na pati rin pala sa Beijing? Mukhang malalagot na talaga sila ngayon. May pruweba na kami ngayon, hindi ba? Mukhang malalago na talaga sila ngayon. Paano si Guzi si anak ng pinakamayaman sa Beijing? Kung siya talaga, paano napunta ang pera sa peking anak? Dito tong sinasabi niya. Ang anak ng pinakamayamang lalaki sa Beijing ay nakidnap ng mga gangsters nung maliit pa siya. 20 taon na siyang pinaghahanap pero hindi nila makita. 5 taon na nakalipas, nahanap na namin sa Haisheng. Napag-alaman namin na inutusan lang din yung mga kidnappers para mapalayo ang sanggol. Pinagpalit sila ng anak ng mga gu at tinapon ng totoong anak. Talaga ba si Guzi yung tinutukoy niya na anak ng pamilyang lalaki? Mayamang lalaki? Sa pagkakaalala ko, ang mga kidnapper ay naiwan ng pera sa bahay ng mga gu at iniwan si Guzi si. Posible ang pinakamayaman na tao ay si Ganjin. Tama, Guzi si. Pagkatapos ng mapalayas, nalaman mo ng pinakamayaman sa Beijing ay hinahanap ang nawalan niyang anak kaya nagkunwari ka ng mga anak niya. Anong ebidensyang meron ka? Kung ganun pala yung kadali, di pwede kong sabihin ako yung nawawalan sanggol noon? Ang nawawalang sanggol ay halatang ang mami ko. Nakakahiya ka. Kahit na ang anak ng pinakamayamang lalaki ay aangkinin mo. Gorong, alam kong wala kang hiya, pero hindi ko alam na wala ka din palang kwenta. Tingin mo ba ang mayamang pamilya ay di maghahanap ng ebidensya para malaman ang totoo? Pwede mong papuntayan ng governor dito para malaman mo kung sino talagang totoo. Papunta na ang governor dito. Gozesi, papunta na daw dito ang governor. Malalaman na ng lahat ang pagsisinungaling mo. Magagalit siya ang governor. Kaya mo bang harapin ang galit niya? Ang tapang mo naman. Binabuhos mo ang buhay mo sa pagsisinungaling mo. Malalaman din natin kung sinong totoong anak. Suot niya palang alam mo na. Halatang galing sa bangketa. Hindi ba? Pulag ba kayo? Ang suot ng mami ko ay puro mamahaling damit. Huwag nang magsalita kung wala namang alam. Nakakahiya talaga kayo. Ang suot ni Mami na alase, ako ang may gawa. Bawat piraso ay mamahalin. Bulag ka ba? Halatang mas maganda si mami kaysa sa bruhang to. Hindi niya makukumpara ang mami namin. Siya din ang anak ng pinakamayamang tao. Pinapayuhan kita na umalis na kayo ng mga anak mo. Kundi, mapapahamak lang kayo. Baka hindi mapagtimpi. Katulad namin ng gobernur. Ako na magiging anak ng pinakamayamang tao. Hindi ba, Tingshen? Hintayin na lang natin ang governor para malaman natin ang totoo. Ang mami nila ay mukhang ang anak ng pinakamayamang tao. Hindi na natin kailangan maghintay pa sa governor at mapapahiya ka lang. Bakit hindi na lang natin siya palabasin ngayon din? Gorong, natatakot ka na ba? Bakit naman akong matatakot sa'yo? Security? Palabasin niyo sila! Dito na ang pinakamayamang tao sa Haisheng! Tumigil kayo! Makinig kayong lahat. Ako si Gu Jianggu. Mga apo ko, namiss ko kayo. Pa, bakit ka nandito? Nakalimutan mo ata ko. 4 na taon na tayong hindi nagkita. Sobra ko namiss sa mga apo ko. Ayaw mo din ako bisitahin. Kailangan ko pa pumunta sa'yo para makita ko kayo. Lolo, ang bro na to at ang kampo niya ay naapi kami. Gusto nilang palasin si Mami dito sa Hish ngayon din. Ako yung sanggol na kinuha ng mga kidnapper. Ako ang totoo mong anak. Si Guzi si isang impostor. Manahimik ka! Ang totoong nangyari noon na kidnapping ay kasalanan lahat ng pamilyang Gu. Naggutos ako ng tao para hanapin si Zizi. Isa pa, tingin mo maniniwala ako na walang DNA test? Security! Kunin niyo siya. Pati na itong mga kasamahan niya ngayon din. Teka lang. Ang sampal na yan ay para sa mga anak ko. Go, Zizi! Ang kapal ng mukha mo! Yan ay para sa pananakit sa mga anak ko. Yan naman ay para sa pagkukunwaring ako. Go, Zizi! Hindi kita mapapatawad! Nabulag po ako. Pakiusap, patawarin mo kami. Bakit ba bulag ako? Nabulag ako sa buruang ito. Mabait ka naman. Maawa ka sa amin. Mga balimbing talaga kayo ano. Pero kanina, inaapi niyo lang ako na walang pag-aalinlangan. Umalis na kayo ngayon din. Kung hindi, ipapakaratil ko kayo palabas. Ikaw si Fu Tingshen ng pamilyang Pu, hindi ba? Opo, Sino ang batang to? siya si Singsing, anak ko. Singsing, umihi ka ng tawad sa kanila para sa mami mo. Humihingi po ako ng tawad para sa mami ko.
Ginusto niya yon. Wala kang kinalaman doon. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung ganon, di na namin kayo iistorbohin. Puting Shen, iwan mo na lang ba kami ng mami namin? Anak mo po kami. May DNA test kami. Mga anak ko, ilang beses ko na ba kayo pinagsabihan na hindi siya ang daddy niyo? Tara na. Bakit pagkaramdam ko? Siya talaga yung babaeng yun sa gabing yun. 5 taon na nakalipas sa Baron Hotel. Ikaw ba yun? Hindi pa ako nakakapunta sa Baron Hotel. Hindi ba't nahanap mo na yung babaeng hinahanap mo? 5 taon na nakakalipas. Nagkaanak kayo. Mami, halata namang si Puting Shen ang daddy namin. Bakit hindi mo siya nakikilala? Hindi nga kasi siya. Zichi, bakit ba iniisip mo na si Puting Shen ang daddy mo? Nandito ang ebidensya. Paano may copy ka? Mahalaga ang nakasulat dyan, kaya dapat talaga may copy. Lolo, galit kami kay mama. Ayaw niyang makasama na rin si dati. Zichi, nasa mayamang pamilya naman si Puting Shen. Magaling sa negosyo, matalino din siya. Siya ang tatay ng mga batang ito. Bakit mo naman itunutulak siya palayo? May matinubang lalaki na may ibang ka one night stand? Pa, alam mo na ayaw ko ng ganong tipong lalaki. Dahil siya ang totoong tatay ng mga anak mo. Alam niyo bang tungkol kay Sibaw? Ano? May ibang anak pa si Mami? May ibang kapatid pa kami? Hindi. Kayong 3 lang mga anak ko. Mami, kahit bata lang kami, hindi kami mga tanga na hindi ka siguro sinasabi sa amin. Sabihin mo sa amin ang totoo. Anong nangyari sa kapatid namin? Bakit hindi namin siya nakikilala? Lolo, sabihin mo pa sa amin. Ang mga batang to, masyado silang matatalino na bata. 5 taong gulang pa lang sila. Pero kailangan na nilang malaman ang totoo. Mami, sabihin mo! Palaging wala si mami nitong nakaraang taon para hanapin ang nawawala ninyong kapatid. Pagkatapos kaming panganak ang kapatid niyo noon, kinuha siya agad sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung nasan siya. Pero Mami, bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Tutulungan ka din namin hanapin siya. Pero, problema ito ni mami at kailangan ko itong ayusin. Mas gusto ko pa rin enjoy ninyo ang pagiging bata. Tutulong pa rin kami sa paghahanap. Tama, Mami! Nagpalaki talaga ako ng mga anghel. Salamat sa inyo. Ang batang ito, talaga ba anak mo yan? Mama, nagpa-DNA test na po kami. Sing-sing, siya ang lola mo. Lola! Poging bata. Wala pa akong apelyido para sa kanya. Hinihintay ko na kaya ang magbigay. Pagkatapos na may kasanitation, papalitan ko ng Fu. Si Sing-sing ay dugong Fu. Siyempre, kailangan nating baguhin ang pangalan niya para makasali siya sa pamilya namin. Pero, para sa iyo mababang nila lang, hindi ka nababagay sa pamilyang Fu namin. Ako ang nanay ni Sing-sing. Gusto niyo bang lumaki si Sing-sing nang walang ina? Pinalaki mo si Sing-sing sa loob ng 5 taon. Babayaran kita ng buo para doon. Nagkahanap na ako na aasawahin niya. At siyang magiging nanay ni Sing-sing. Diba? Sing-shin, paano naman nangyari to? Ma, hindi po ako papayag sa gusto mo. Sing-shin, papakasalan mo ko hindi ba? Hindi rin kita papakasalan. Ginamit mo lang naman si Sing-sing para mapalapit sa akin. Hindi ako magpapakasal sa mga katulad na mapanghusga. Papalakihin ko siya mag-isa. Ang tagapagmana ng Fu ay walang anak at walang asawa. Ipapadala kita sa Beijing para hintayin ang desisyon ng pamilya Go sa arranged marriage. Para naman sa'yo, pwede kang manatili dito. Habang wala pang aasawahin ng anak ko. Pero kapag nandito na siya, lumayas ka agad dito. Anak ng pamilya Go? Si Go Zizi? Siya ba? Hello? Sige. Sino po ba yon, Lolo? Kaibigan ko lang, nagaling sa pamilyang Fu. Pamilyang Fu? Hindi ba't pamilya yan ni Daddy namin? Gusto ni Daddy pakasalan si Mami? Pero hindi ba't kasama niyang mami ni Sing-sing?
Hindi naman kasi mayaman ang pamilya ni Gurong. Ang sabi ng mga Fu, kapag pumayag ang mami niyo sa kasal, hayaan niyang alagaan ng mami mo si Sing Sing. Puputuloy na din nila si Gurong sa buhay ni Sing Sing. Kung ganon, magiging kapatid na namin si Sing Sing? Planado nila lahat. Pagkatapos ng kasal, kakapit lang sila sa pamilya natin. Pati na yung Gurong na yun. Ayoko sana kay Gurong. Tatanggi ako. Pero mami, sa tingin ko ay mabait si Sing Sing. According sa aking archaeological creation, ramdam ko ang kanyang mga buto. Pareho lang din sa aming magkakapatid. Ano sa tingin mo po? Tama, Mami. Kasi ida lang namin si Sing Sing. Kahit na masama ang ugali ng mami niya, paano niya kami naging anak ang katulad ni Sing Sing? Hindi kaya siyang kapatid namin? Huwag na kayong mag-isip ng syado tungkol dyan. Matulog na kayo. Opo, mami! May papapaimbestigahan ako tungkol sa pagkakanila ni Go Sing Sing. Opo. Sa tingin ko si Sing Sing ang nawawala nating kapatid. Dapat sagipin natin siya sa bruhang babaeng yon. Tulungan natin siya. Tara. Madam, simula ngayon, ito na ang kwarto ninyo ni Young Master sa bahay na to. Salamat. Lumuhod ka, bilis! Hindi mo ba na rin ang sinasabi ko? Luhod! Mami! Mami! Akin ang kamay mo. Alam ko pong nagkamali ako. Tama na po. Masakit. Alam mo naman palang mali. Ano bang dapat yung ginagawa mo? Dapat ay tumulong si Sing Sing na ikasal si Mami at Daddy. Dapat kausapin ni Sing Sing si Daddy at Lola. Alam mo naman pala. Bakit mo ginawa? Nahihiya po kasi ako sabihin kay Daddy at Lola. Kaya hindi ko alam ang sasabihin ko. Bakit nga ba binuhay pag kitang basura ka? Ha? Mami! Pa! Makakatanggap ka ng para sa akin. Aray ko po! Mami! Mami! Ang matandang bruha na to, bakit sinanakit ng bata? Walang awa. Kailanman ay di tayo pinalo ni Mami. Malamang ay di niya talaga anak si Sing Sing. Siya talagang nawawala nating kapatid. Ang bruha na ay binubugbong kapatid natin. Iligtas natin kapatid natin. Hoy! Madam! Young Master! Ayos lang ba kayo? Young Master! Anong... Ilang beses na kitang sinabihan, hindi ba? Lalaki ka, Sing Sing. Kahit na natatakot ka, hindi ka dapat lumuluhod. Bakit ka ba nandito? Tinatakot mo lang lalong anak ko. Ang tao nagtapon ng bato kanina, nakita na ba? Young Master! Anong nangyari sa mga kamay mo? Nahulog kasi siya kanina. Diba, Sing Sing? Yung bruhang yan, pinilit niya paluhurin si Sing Sing at pinalo ang kamay niya. Nakita namin tatlo ang ginawa niya. Kami din ang nagbato ng bato para lang mahinto ang bruhang yan. Tama, inabuso niya si Sing Sing. Huliin niyo ang bruhang babaeng yan. Totoo bang sinasaktan mo si Young Master? Paano ko naman magagawa yun? Anak ko si Sing Sing, siyam na buwan ako nagtisa kanya. Bakit ka naman siya papaluhurin at papaluin? Ang tatlong bata na to ay mga sinungaling. Hulihin mo sila. Sing Sing, sabihin mo sa kanya ang totoo na sinasaktan ka lang ng bruhang to. Sing Sing, sabihin mo sa kanila kung sinasaktan ka ba ni Mami. Kapag hindi ka nagsabi ng totoo, magagalit si Mami sa'yo. Gusto kong sabihin ng totoo pero magagalit si Mami sa akin. Hindi ako sinasaktan ni Mami. Narinig niyo ba yun? Hindi ko magagawang saktan si Sing Sing. Kayo nga ang pumasok sa bahay ng ibang tao. Naniraw pa talaga kayo dito at tinakot niyo pa si Sing Sing. Dapat sa inyo ay makulong. Pinilit mo si Sing Sing na lumuhod at pinalo mo siya sa kamay. Nakita namin lahat. Nasaktan siya. Sinungaling kang bruha ka. Halata namang hindi nahulog si Sing Sing. Pinalo mo siya gamit ang stick. Sing Sing, ang babaeng to, hindi siya nararapat na maging mami mo. Magsabi ka ng totoo. Pinalo ka niya, hindi ba? Tama. Huwag kang matakot, Sing Sing. Hindi niya kami masasaktan. Alam kong hindi ka sinungaling. Pinalo ka niya, hindi ba? Hindi ko siya pinalo. Mga sinungaling talaga kayo. Hoy ikaw, bilisan mo at paalisin mo ng mga bata dito. Kapag naging Mrs. Fu na ako, hindi lang yan ang makukuha mo.
Headmaid, palabasin niyo mga batang to. Ayun din! Opo. Hindi pa ako nakagaganti sa inyo nung nakaraan. Kaya gaganti ako ngayon. Hindi ko kayo patatakasan ng ganun-ganun lang. Mami, hindi nila sinasadya. Pakiusap, huwag mo silang saktan. Magiging masunuri na ako. Simula ngayon, makikinig na ako. Nahuli rin kita sa wakas. Gusto kong maging mabuti ngayon. Paparusahan ko kayo. Ang tatlong maliliit na ito. Ang lakas loob ng pagatin ako. Ngayon ay, tuturo kita ng leksyon. Tigil! Mami! Anong gusto mong gawin? Mami, itong masamang tao, pinaparusahan niya si Singsing at pinaluhod pa. Pinalo niya ang kamay niya. Tama, hinampas ng matandang bruha ang kamay ni Singsing hanggang namaga. Balak nila kaming kunin. Mami, masamang tao siya. Ang musti siyang mananaig. Puksain siya. Gawin ito? Pareho ba talaga kay Sambu? Ganon din ang sabi nila. Hindi naman talaga anak ni Guro si Singsing. Sakto ang dating mo. Itong mga pasaway na bata ay sumusugo sa pamilya Fu. Sinira ang mga gamit. At bukod pa riyan, natakot ang batang amo ng pamilya Go. Lahat ang masasamang gawain. Ano bang ginagawa mo? Policy mong mga manlolokong ito. Opo! Daddy, bilisan mo. Binuburi na naman ako ng matandang bruha. Ang asawa at ang anak mo. Malapit na si Fu Tingshan. Hindi kami mga sinungaling. Siya ang mangloloko. Dahil sa kanyang pagkakasala, gusto niya kaming paalisin. Huliin ang mata ng bruha. Si Singsing ay anak ko. Siyang batang amo ng pamilya Fu. Dapat kayong umalis. Kayong mga sinungaling. Ano pang hinihintay mo? Huliin sila agad. Opo! Sino ang naglalakas to na hawakan kami? Ano ang dapat mo ikatakot? Magsitigil kayo! Magsitigil kayo! Lola, Singshan, dumating ang tatlong ito na walang paanyaya. Binabasa ng salamin. Tinakot ang bata. Hinabol ko lang silang pareho. Halika rito, Singsing, kay Lola. Sino ang gumawa nito? Siya ang nag-utos sa tatlong munting ito. Nabasagin ang salamin. Gasgasan ng bata. Inggitan siya kay Singsing. Anak ito namin ni Tingshan. Sinaktan ko ba si Singsing? Gurong, naiinggit ako sa anak niyo ni Tingshan. Napakagaling mo talagang gumawa ng kasinungalingan. Ikaw ang nalakit kay Singsing. Pinagpalit mong tama sa mali. Ang masamang babaeng ito, ginawa niyang ganito si Singsing. Singsing, magsalita ka. Oo nga, Singsing. Narito ang lola mo at ang papa mo. May kakampi ka na ngayon. Nasa panig mo kami. Sabihin mo kay papa mo ang totoo, Singsing. Singsing, sino may gawa nito? Si mama ang nanakit sa akin. Sina Zichi, Zishen at Zihan ang bumasag sa bintana para iligtas ako. Gurong, bakit napakawalang puso mo? 5 taong gulang pa lang siya. Ginawa mo ito sa kanya? Hindi ka talaga karapat dapat naging ina. Gurong, anong paliwanag mo? Madam, huwag kayo magpapaniwala sa kanya. Sinungaling siya. Nilasan na ng isipan ni Singsing. Hindi nila ako nilason. Si mama, dahil hindi ko siya tinulungan, sinaktan niya ako. Wala silang kinalaman dito. Kang hindi ka titigil hanggat hindi ka nasasaktan ng gusto. Napakagaling mong artista. Sayang, naitala ko na ang lahat. Wala ka ng kawal ngayon. Paano mo nagawang sakta ng apo ng pamilya Fu? Anong parusang nararapat sa'yo? Madam, ako ang ina ni Singsing. Gusto ko lang siyang turuan ng maayos para rin ito sa pamilya Fu. Ang mga apo ng pamilya Fu, hindi mo karapatang turuan. Security, dalhin siya palabas. Palayasin siya sa pamilya Fu. Opo! Singsing, iligtas mo ako! Singsing! Ako? Go, Singsing! Ako ang totoong ina mo. Hindi mo ba kayang panoorin akong palayasin? Isa ka bang anak ng walang utang na loob? Lola, hindi ko gustong masaktan siya. Pakiusap, huwag mong palayasin si mama. Kung hindi lang maliit si Singsing, hindi kita palalampasin ngayon. Opo. Hindi na po ako uulit, Lola. Sino ka ba? Siya ang pinakamayamang anak na babae. Si Guzisi. Siya nga palang pinakamayamang babae. Kaya pala, ang itsura at asal mo ay talagang pamihira. Hindi katulad ng ibang tao. Madam, upo kayo magpalilan sa kanya. Oo, lumaki siya sa isang mayamang pamilya. Pero, magulang pribadong buhay niya. Patunay niya ang tatlong munting bata sa tabi niya. Sino ang tatay nila? Hindi niya alam. Hinitulad ko kay Tingshan at nagluwa ng apo para sa pamilya Fu. Hindi ka rin ba nabuntis bago ikasal? Anong pinagkaiba mo sa akin? Ang anak ko ay isang apo ng pamilya Fu. Mas marangat kaysa sa mga walang kwentang batang ito. Tumahimik ka. Sa tingin ko, bagay na bagay si Binibining ko sa aking pamilya. Pareho silang single parents. Kapag napakasal sila, mabubuhay sa masayang pamilya. Madam, ano ibig niyo sabihin? Gusto niyo bang tawagin si Singsing ng babaeng ito na mama? Nagpadala na ako ng alok ng kasta sa pamilya ko.
Madam, gusto mo bang tawagin mami ni Singsing si Gozesi? Tama. Ang pinakamayaman na babae magiging nanay at tagapagmana ng aming pamilya. Karangalan po yun ng mga fo. Kumpara sa maliit ng pamilya. Pero magulang buhay niya. Ang mga batang to ay nabuo dahil sa karutan ng babaeng to. Hindi siya nababagan na magiging nanay ni Singsing. Kahit naman si Singsing, hindi niya din magagawa iwan ng kanyang totoong ina. Diba Singsing? Hoy masamang bruha. Sa harap namin ay nagawa mo siyang saktan. Ano pa kaya kung kayo na lang dalawa? Ganon ka kasama sa sarili mong anak? Siya ba talagang anak mo? O baka ninakaw mo lang siya? Sa anong ospital ka ba nanganak sa kanila nun? St. Mary's Hospital. Kung ganun, pareho pala kayo ng ospital ni Gurong. Singshen, hindi ka dapat naniniwala sa kanya. Nagkataon na lang pareho kami ng hospital. Anak ko talaga si Singsing. Ako nagpalaki sa kanya. Kahit mayroon kang single parent, ginawa ko pa rin. Ako ang nanay niya. Nagkataon na ba talaga na pareho tayo ng hospital? Gurong, ikaw ba talaga nagnakaw sa anak ko noon? Kung ako talagang ninakaw na bata, ang sarap siguro niya maging mommy. Ang kapal ng mukha mong Gozesi. Makinig ka. Anak ko si Singsing. Totoo mo ba siyang anak? Malalaman natin pag nagpa-DNA test tayo. Madam, anak ko talaga si Singsing. Huwag kang makinig sa babaeng ito. Nagsiselos na siya sa akin. Nagsiselos ako sa'yo? Ano namang kaselos-selos sa'yo? Gurong, natatakot ka ba? Singsing, ang babaeng to ay halatang hindi mo totoong mami. Ikaw ang nawawala naming kapatid. Ang mami namin ay mami mo din. Talaga bang pwede ko siya maging mami? Gusto ko yun. Pero, paano naman si mami? Sangayon din ako sa test. Housekeeper, kumuha ka ng sample para sa inspection. Ang Fujio Hospital ay may advanced technology. Mabilis lang nalalabas ang result. Katapusan ko na. Ninawak ko lang si Singsing kay Gozesi noon. Magkamatch ang DNA nila. Mapugo ko na ako. Anong gagawin ko? Halatang guilty siya. Malamang ay ninakaw mo lang si Singsing. Hintayin na lang namin ang DNA result nila mami at Singsing. Tignan na lang natin. Ibalik mo na kasi sa amin ang kapatid namin. Kung anak talaga ni Gozesi si Singsing, di quadruplets pala kayo. Diba? Kung kapatid namin si Singsing, ibig sabihin, 4 pala kami. Kami lahat ay anak ni mami at daddy. Nasa Baron Hotel ka ba talaga nung gabing yon? Sabihin mo. Hintayin na lang natin ang DNA result. Nandito na ang resulta. Akin ang resulta. Kamusta? Kapatid ba namin si Singsing? Negative nakalagay dito sa result. Paano ito nangyari? Hindi ako anak ng mami nila. Malas talaga ako. Hindi pareho nila Ziki. Imposibleng anak niya ako. Mabuti. Diba sinabi ko na sa inyo, totoong anak ko si Singsing. Ako ang babaeng kasama ni Tingshen ng gabing yon. Ako yun at hindi si Gozesi. Kung sino-sino lang yung katabi niya. Iniisip niya na ang mga batang ito ay kay Tingshen. Hindi kung sino-sino ang daddy namin. Huwag mong gawa ng kwento ang mami namin. Nakita namin ang DNA test. At si daddy ang... Pasensya na. Mukhang nagkamali ang mga anak ko. Mrs. Fu, wala lang po to. Hindi na po namin kayo iisturbuhin. Guzisi, muntik na akong mapahiya ng dahil sa'yo. Alis ka ng ganun-ganun lang. Kapag hindi ka humingi ng tawad sa akin, hindi ka makakaalis dito. Mr. Fu, ganito niyo ba tratuhin ang mga bisita ninyo? Gurong, tumigil ka na. Tingshen! Miss Gu, nandito ka lang din. Pwede kang manatili dito na ilang araw. Ginamot mo si Singsing. Sa nakikita ko, magkasundo din ang mga bata. Ayaw na po namin kayo abalahin. Mami, gusto ko po makipaglaro kay Singsing ng ilang araw. Ayos lang po ba? Mami, hayaan mo na kaming maglaro pa ng ilang araw. Asha, ngayon lang ha. Pero ngayon lang to at hindi na to maulit, okay? Ito ang pinakamagandang kwarto sa bahay. Sabihan niyo ko agad kapag may kailangan kayo. Salamat. Magkakaalis ka na. Opo. Gabi na. Kaya tumakas kayo sa bahay at hindi ko pa kayo napapagalitan dahil doon. Kapag gumawa na naman kayo ulit ng gulo,
Magagalit na talaga ako. Opo, Mami. Mag-ayos na po kami para Siya, sige. Anong gagawin natin ngayon, kuya? Kailangan natin maibalik si Singsing. Mautak ang bruha na yon. Kapag nabuking siya, magagalit na siya lalo. Hindi tayo makalabas. Bakit hindi na lang natin tawagan si Singsing? Tatawagan ko siya. Ayos na ba kayong tatlo dyan? Hindi naman kayo tatakas, diba? Mami, nagkamali kami. Hindi na po kami tatakas. Siya, matulog na kayo. Opo, Mami. Sino kaya yan? Gabi na. Tinawagan ako nila Zishi na pumunta dito. Zishi? Master Fu, mabuti pa at bumalik ka na sa kwarto mo. Kung hindi, magagalit na naman ang mami mo. Mami, hindi pa nagagamot ang sugat ni Singsing. Malamang ay masakit to. Mami, gamutin mo po ang sugat ni Singsing. Please, Mami. Malala nga ang sugat niya. Kapag hindi nagamot agad, baka mamamaga at magka-infeksyon. Sige. Pumasok ka na muna. Gagamutin kong sugat mo. Ang bata-bata mo pa. Pero may sugat ka na. Medyo masakit to. Pero tiisin mo, okay? Ang bait ng mami nila. Walang pakialam si mami sa mga sugat ko. Ayan. Singsing, mabait talaga ang mami namin. Huwag mo nang pagtakpan ng bruha na yun ulit. I-share namin si mami namin sa'yo. Tama, mami. Pareho lang ang edad namin ni Singsing. Tratuhin mo lang siya na parang anak mo din. May mga magulang si Singsing. Kaya hindi ko pwede angkinin si Singsing. Kaya dapat, tumigil din kayong tatlo. Salamat, tita, sa paggagamot ng sugat ko. Sobrang saya ko. Salamat. Babalik na ako sa kwarto ko. Teka, ano to? Binugbog ka ng mami mo kanina? Ang lala ng pasa mo, kung titignan mo yung kulay, siguro ay 2 o 3 taon na yan. Child abuser ang bruha. Mami, hindi natin pwede ibalik si Singsing doon. Paano nagagawa ni Gurong to sa sarili niyang anak? Singsing, dito ka na lang muna matulog. Pwede kong manatili dito. Ako na lang magsabi sa daddy mong bukas. Talaga? Si Mami na mismo ang nagsabi. Hindi niya binababang mga sinasabi niya. Hindi nagsisinungaling si Mami. Pwede tayo magsama matulog. Kung nandito lang sana ang isa kong anak, ganito din sana sa 4 na yon. Hoy, go Zizi! Kapal na mukha mo ang kinang anak ko? Inang kinanganak mo? Hindi ko na ba pwedeng alagaan si Singsing? Hindi ko siya inangkin. Daddy, gusto ko lang makipaglaro kina Zichi, kaya kagabi dito na lang ako natulog. Tinurong ka ba nila sabihin yan? Sabihin mo sa akin ang totoo. Pinilit ka ba na dito? Tinulungan lang namin si Singsing na gamutin ang sugat niya. Suga, tingin ko, ay gusto mo lang gamitin si Singsing. Gamitin si Singsing. Kung ano-anong iniisip mo. Dahil nandito ka na lang din footing siyan. Alam mo bang, inaabusan na mo ba yung itong anak mo? Binupupog niya si Singsing palagi. Singsing, sabihin mo sa kanilang totoo. Sige na, Singsing. Anak ko si Singsing. Bakit ka naman siya sasaktan? Di kaya. Kaya lang gumawa ng kwento? Singsing! Medyo masakit ito pero tiisin mo, okay? Singsing, magsabi ka kay daddy. Matagal ka niya na bang sinasaktan? Huwag kang matakot. Nandito si Lola. Tama, matagal na niya akong sinasaktan. Hindi lang kahapon, kundi ilang beses na. Go, Singsing. Talagang tinatulungan mo ang mga taong to para gawan ako ng kwento? Hindi ka ba naawa sa akin? Madam, Singshen, hindi ko talaga yung magagawa. Nagsisinungaling na sila. Planado ito lahat. Singsing. Ang dami ng mga pose sa braso niya. Halatang matagal mo na itong ginagawa. Ginagawang mo lang itong gozisi para mamukha akong masama at kukunin mo anak ko? Gorong!
Walang hiya kang babae ka. Kapag na mukhang masaktan ng apo ko. Palisin niyo siya. Hindi niya pwede makita si Singsing. Opo. Tumayo ka! Madam! Miss Gu, pwede bang... Ma, Sige na, Mami. Gusto din namin ng pamilya. Bakit di na lang kayo ni Mr. Fu? Magkasundo po kami ni Singsing. Wala kaming daddy. Si Singsing naman ay walang mommy. Kapag napakasal kayo ni Mr. Fu, kumpleto ng pamilya natin. Mami, pinaimbestigahan ko si Fu Tingshen. Maganda ang status niya at bagay kayo. Daddy, gusto ko din ng mabait at magandang mami. ito ay nakadepende kay Miss Gu. Mami, pumayag ka na. Tumigil na kayo. Alam ko na mabait na bata si Singsing at gusto ko din siya. Pero, ayaw kong mag-isang kabit. Madam Fu, kung wala na po kayong sasabihin, aalis na po kami. Mali ka ng pagkakaintindi. Noong mga panahong yun, nalasing lang ako. Kaya hindi ko alam yung mga nangyari. Hindi ako tulad ng nasa isip mo. Miss Gu, hindi sa pagmamayabang, pero kilala kong anak ko. Matino at disenteng siyang lalaki. Sa nakalipas na ilang taon, wala siyang nakarelasyon na iba. Mami, bigyan mo na lang siya ng pagkakataon. Susubukan mo lang naman po. Tama nga po, Mami. Susubukan mo lang pong kilalanin si Mr. Fu. Oo nga po, Mami. Tita ganda, mabait po ang daddy ko. Tsaka, pogi din po siya. Bakit di niyo lang po subukan? Ano ba ako? Gulay sa palengke? Parang binibenta niyo ako eh. Mga batang to talaga. Heto, ito ang ticket para sa date nyo. Lumabas kayo para makilala nyo palalo ang isa't isa. Hinandaan namin to, kaya kailangan yung pumunta. Kung hindi, magiging malungkot kami. Teka! Go, Mami! Kaya mo yan! Go, Daddy, go! Pasensya na. Kung ayaw mo naman, ayos lang na hindi natin gawin. May gagawin pa kasi ako, kaya mauna na muna ako. Nagkataon kasi na may problema din sa kumpanya. Kaya may gagawin din ako. Anong gagawin natin? Ayaw ng mami niya sa daddy ko. Ayaw niya ba maging mami ko? Paano na to? Sing, mali ka. Gusto ka ng mami namin. Ang daddy mo lang ang ayaw niya. Mukhang hindi pa tapos ang problema natin. Kailangan natin to ngayong sinagat. Ang nakalagay sa DNA result, ang daddy mo ay daddy din naming tatlo. Bakit ibang mami mo? Diba sabi ng daddy mo, isang babae lang nakasama niya? Paano iba ang mami, diba? Kung totoo yan, di playboy talaga ang daddy natin. Pero alam ko na hindi siya ganun. Anong gagawin natin? Mag-isip ng ibang paraan. Magtiwala lang tayo kay daddy at mag-imbestiga muna tayo. Kung sino talaga ang kasama ni daddy nung gabing yon. Inutusan ko ang sekretary ko para kunin ng CCTV recording. Ayos! Lahat ng CCTV recordings ay nandito. Ano nangyari sa video? Bakit ganyan? Tingin ko ay na-format ata yan. May mga tao sa likod na ayaw malaman natin ang totoo. Ano ang gagawin natin? Wala tayong computer expert dito. Ako, susubukan ko. Sing, isa ka palang hacker? Ang galing. Bakit talaga siya maging kapatid natin? Tayong lahat ay mga genius na bata. Si Mami pala talaga. Si Tita Ganda. Buong gabi sila sa loob at di na lumabas. Ayan ang ebidensya natin na hindi talagang buwang kasama ni Daddy. Kung ganon, saan ba galing si Singsing? Hindi ko maintindihan. Isa lang ang ibig sabihin nito. Yung DNA result ni Mami at Singsing ay peke lang. Ang sinasabi mo ba ay mami ko din ang mami ninyo? Kung ang bruha na yun ang mami mo, bakit kanya sinasaktan lagi? Ibig sabihin lang nun, anak ka ng kinamumuhian niya. Kung ganon, ikaw ang nawawala naming kapatid. Dapat ay mag-test tayo ulit. May natago akong buhok ni Mami. Kailangan na lang natin ang buhok ni Singsing. Ako at si Sihan ang bahala dito. Dito lang kayo. Hintayin niyo si Mami at Daddy. Okay, kuya. Bato, pick! Bato, pick!
Ha? Hi bro ha? Bakit ka nandito? Ano na naman sa iyong mga tiyanak na nandito ako? Pinalayas ka na diba? Bakit ka bumalik? Siyempre, nandito ako para kay Singsing. Anak ko siya, hindi ko hayaang kinin siya ng GoZC. Hindi ikaw ang mami niya. Malalaman din namin ang totoo. Walang nangyari sa inyo ni Daddy. Kaya kapalit namin si Singsing. Yung pagpeke mo sa DNA result, lahat ng ginawa mo, alam namin. May ebidensya ba kayo? Kapag wala, hindi yan totoo. May ebidensya ba? Ito ang ebidensya. Ang babaeng pumasok sa kwarto ni Daddy ay hindi ikaw, kundi ang mami namin. Wala nangyari sa inyo ni Daddy, kaya kapatid talaga naman si Singsing. Paano alam ng pastito to? Dapat hindi ito malaman ng iba. Kung hindi, lahat ng plano kayo mapupunta sa wala. Alam mo ba? Pwede may masamang mangyari sa'yo kapag madami kang alam. Takbo na. Sasaktan niya tayo. Dihan, tara na. Dihan! Bro, ang babae! Bitawan mo ko! Ibigay mo sa akin ang cellphone. Kung hindi, itatapon mo siya sa ilog. Kapag sinaktan mo ko, hindi ka mapapatawad ni Mami. Ibibigay ko sa'yo ang cellphone. Bitawan mo si Zihan. Mabuti. Sumunod ka sa usapan. Lumapit ka dito, Singsing. Akin na yung cellphone. Singsing, huwag mong ibigay! Hindi ka pwedeng mapahamak. Ibibigay ko ang cellphone. Bitawan mo si Zihan. Ako ang kailangan mo, hindi ba? Ako na lang kunin mo. Hindi mo makukuha tong cellphone. Siya, sige. Bitawan mo si Zihan. Hindi ako makakatakbo dahil malapit ako sa'yo. Tumakbo ka na, Zihan. Paano ka, Singsing? Huwag ka mag-alala. Ayos lang ako dito. Mag-ingat ka, Singsing. Halika na. Ikaw, buwisit ng bata ka? Lumapit ka dito. Akin na ang phone. Buwisit ka talaga. Kinagat mo pa ako? Go, Singsing! Go, Singsing! Go, Singsing! Zihan? Singsing! 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 Singsing, gumising ka! Tinatakot mo ako! Singsing! Bilisan niyo! Kailangan namin ng ambulansya. May batang duguan dito. Ang mga katuluyang traidor ay nararapat lang na mamatay. Gurong, kahit ng hype, hindi pinapahamak ang mga anak nila. Gurong, kapag may nangyari sa kanya, papatayin kita! Buhay ko para sa iyong master ng pamilya Fu. Magasin timbang ba? Nandito ng ambulansya. Iligtas mo natin si Singsing. Pag may nangyaring masama sa anak ko, hindi kita mapapatawad. Mamatay ka na. Mamatay ka na! O siya, kayong lahat, makinig kayo. Hanggang dito na lang kayo, ha? Dok! Kumusta na siya? Nagdudugo pa rin ang ulo ng bata. Pero medyo komplikadong pagkabagok niya. Kailangan namin siyang suriin at tignan. Sa ngayon, kailangan namin ng blood donor. Kumuha kayo sa akin. Anak ko siya. Mag-blood test muna tayo. Mr. Fu, ang blood sample mo ay hindi match sa dugo ng pasyente. Subukan natin ang nanay ng bata. Pero, Ayokong mag-donate. Doktor, kunin mo siya ng dugo. Ayoko nga sabi. Ayoko! Hindi ikaw ang magdesisyon. Gawin mo na lang sinasabi ko. Hindi ako pwedeng mapakuha ng dugo. Kung hindi, malalaman nilang totoo. Katapusan ko na. Hindi ako mapapakuha ng dugo. Ikaw ang bruha ka. Kapwa na mukha mong sakta ng apo ko. Nararapat lang sa'yo na kunan ng dugo hanggang maubos. Singsing, ako ang mami ni Singsing. Hindi mo ito pwedeng gawin. simula nung sinaktan mo ang anak ko, wala ka ng karapatan sa kanya. Kunin niyo itong babaeng to. Kunin niyo ng dugo. Sumama ka sa akin. Doktor, kumusta ang test result? Hindi ba sapat ang dugo? Di ba sabi ko sa inyo, ang nanay ng bata ang kukunan natin. Ang blood type niya ay magkaiba sa pasyente. Ibig sabihin, hindi siya ang nanay ng anak ko. Ang blood type niyo ay hindi match. Kaya malabong siya ang nanay ng bata. Ang blood type ng bata ay RH negative. Ano? Bro ha? Hindi ikaw ang nanay ni Singsing? Sino bang totoong nanay ni Singsing? Kahit papatayin niyo ako, hindi ko sasabihin sa inyo. Ako ang nanay niya. Ako lang. Maghanap kayo ng match sa dugo niya. Ang RH negative ay isang rare na blood type. Naubusan din ng stock ang blood bank dahil mahilap ito. Ngayon lang, nalaman namin na may isa sa inyo na kamatch niya. Yung babaeng kasama ko ba? Siya nga. Kakausapin ko siya. Buti na lang okay lang ang zihan ko. Mami, tingin mo ba magiging okay din si Singsing? Huwag kang mag-alala.
Kung nasan man si Singsing ngayon, sigurado akong ginagawa niya ng lahat para maligtas siya. Magiging okay din siya. Medyo masakit to, pero tiisin mo, okay? Pwede mo ba akong tulungan? Ang blood type ni Gurong at Singsing ay hindi magkamatch. Mahirap hanapin ang RH negative na blood type. RH negative ba? Baka mo? Mommy, iligtas mo po si Singsing. Pinaprotektahan niya ako kanina, kaya siya natulog at nabago. Kakipin mo ang kapatid namin, Mami. Sige, gagawin ko. Salamat. Ayan, maayos na ang kalagayan ng bata. Madaming nawalang dugo sa kanya, kaya nawalan siya ng malay. Bilis, pagpahingayin mo muna siya. Sige po. Maayos na bang kalagayan ni Singsing? Magkamatch ang dugo nila. Magkamukha din. Pero bagay sa DNA results nila, nakalagay na negative. Baka kasi peke yung result. Kailangan natin magpa-test ulit. May inutusan akong doktor para magsagawa ng DNA testing. Malalaman din natin ang totoo. Mami, kumusta ng pakiramdam mo? Mami, ang foot na to ay nakakatulong para sa dugo mo. Madaming nawala ng dugo sa'yo. Inumin mo na to. Mami, hihitan ko po para sa'yo. Tulungan na kita, tita ganda. Salamat po sa pagsakip sa akin. Ayos lang ako. Masaya akong makita na ayos ka na. Maraming salamat. Kung wala ka, baka ano pang nangyari. Wala yon. Ilang taon na din akong naghahanap. Di ko pa rin nahahanap ang anak ko. Oras na para mag-move on. Anak mo si Singsing. Nandito ang DNA result. Pero di ba sabi ng result, di kami magkamatch? Nung nakaraan, pinake and housekeep na binayaran ni Gurong. Ito ang bagong DNA test na sinasagawa namin. Anak ko ba talaga si Singsing? Anak ko, pagkatapos ng ilang taon, nakita na din kita. Mami ko! Si tita ganda talaga ang mami ko. Mabuti, kumpleto na kaming magkakapatid. Si Singsing talaga ang nawawala naming kapatid. Singsing, buti naman na nakabalik ka na. Hindi ka na maghihirap pa ulit. Kung ganun, may 4 na pang pamilyang po namin. Kung ganun, buot masaya ng pamilya natin. Diba, Zizi? Mami, bigyan mo na siya ng pagkakataon. Oo nga po, Mami. Hindi playboy si Daddy. Mami, huwag kang magdesisyon agad. Bigyan mo pa ng chance si Daddy. Pagkatapos ng gabing yun, ilang taon din kitang hinanap. Pangako, wala akong ibang babae. Ngayon na nahanap na kita at may 4 na tayong anak. Pwede mo ba akong bigyan pa ng isang pagkakataon? Liligawan kita. Papayag na yan! Papayag na yan! Papayag na yan! Zizi, huwag kang mag-alala. Kapag kinasal ka sa pamilya namin, aalagaan ka namin ng mabuti. Hindi ko hahayaan na magkamali at magkasala pa ulit si Tingshin sa'yo. Sige. Pag-iisipan ko. Mga anak ko, para ma-celebrate natin ang pagbabalik ni Singsing sa atin, anong gusto niyong kainin? Ayos na ang cake at desserts? Salamat po, Mami! Salamat po, Mami! Mami, mag-toast tayo lahat. Mami, babies mo kami. Kaya dapat baby milk ang iniinom namin. Kaya dapat iba yung sayo. Mami, ito ang ladies wine. Tikman mo. Mami, nahanap natin si Singsing kaya espesyal ang araw na to. Inimon mo na po ang galing sa toast natin. Di ba, Singsing? Siya. Maligayang pagbabalik aming minamahal na Singsing. Sabay tayong umiinom lahat. Mami, cheers!
Cheers, Mommy. Para kay Singsing. Cheers, Mommy. Para kay Singsing. Cheers, Mommy. Cheers, anak ko. Tulog na si Mommy. Tawagan niyo na si Daddy. Daddy, lasing na po si Mommy. Hindi naman siya mabubuhat. Nandito kami sa Haishing International top floor. Siguradong pupunta dito si Daddy. Baka magalit si Mommy. Wala naman akong ginawa. Si Mommy ang naglasing sa sarili niya. Ginawa lang din natin na makakaya natin. Kapag di pumunta si Daddy, hindi makakauwi si Mommy. Hindi ko siya mabubuhat. Daddy, nandito ka na. Ayan po si Mommy. Bakit siya nalasing? Kayong may gawa? Masaya lang si Mommy kaya napadami ang nainom niya. Daddy, bilisan mo po. Iuwi mo na po si Mommy. Ayan ang princess mo. Patuloy kayo ni Mommy. Uwi na tayo. Daddy, ito ang magiging kwarto niya ni Mommy. Nasaan ang kusina? Kaya ko pang uminom. Teka, bawal yan sa mga bata. Ang sweet naman nila. Baka nakakaistorbo na tayo dito. Na-record ko lahat para may ebidensya tayo. Bakit mo ni-record? Lalalala, di ka na namin ni-istorbohin, Daddy. Aalis na po kami para masolo muna si Mommy. Huwag ka po mag-alala sa amin. Kaya na namin ang sarili namin. Tara na, tara na. Go, Daddy! Ano bang iniisip ng mga batang yun? Hayaan mo na. Gagawan muna kita ng hangover soup. Kung hindi, mahihirapan ka pagising mo. Oging lalaki. Huwag kang umalis. Ikaw talaga ang tipo ko sa lalaki. Hindi ka ba natatakot na may gagawin ako sa'yo? Mas ako pang may gagawin sa'yo. Puting Shen? Bakit ka nandito? Manyak! Iniwan ka nila dito kagabi. Ikaw pa nga bumalik sa akin eh. Imposible. Nagsisinungaling ka. Mommy, di nagsisinungaling si Daddy. Ikaw ang nauna. Nakita namin ang lahat. Tumitistigo ako. Gusto niyo pa ikwento kung anong nangyari? Kayong apat. Magsilabas kayo dito. Bakit pala nandito ka pa? Nilutuan kami ng breakfast ni Daddy. Magaling magluto si Daddy. Halika po, Mommy. Kumain ka din. Sobrang sarap talaga. Kayong apat talaga. Ang bilis niyong mabenta. Gusto ko ding matikman na sinasabi niyong masarap. Di ba po masarap, Mommy? Masarap naman siya. Pero hindi katulad ng sinasabi ninyo o yung pagkakasabi ninyo. Teka lang. Muntik ko nang makalimutan. Uminom kayo ng gatas kagabi at nalasing ako. May nilagay ba kayo sa wine? Wala naman po, Mommy. Oo nga, ikaw lang yung nalasing, Mommy. Ikaw lang apat, kaya gusto ko pa ng kapatid. Amin kaya? Alam niyo bang gaano kahirap mga anak sa inyo? Hindi ganun kadali. Intindihin mo na lang sila, mga bata pa eh. Nandito naman ako para alagaan ka. Salamat, Nestor, sa pag-aalaga sa akin kagabi. Pwede ka na umalis pagkatapos mo dito. Mommy, ang salbahe mo naman po. Napakamaldita naman talaga ng Mommy natin. Kayong dalawa, parang di niyo ko nanay nakapag-desisyon na si Mami. Pero Mommy, may craft class kami ngayong araw. Sinabihan din kami na magdala ng parents. Nakapag-desisyon na ba talaga si Mommy? Hindi na ba kayo magkakaayos ni Daddy? Malulungkot talaga kami. Kayo talaga.
Mukhang pinagandaan niyo talaga to. Siya, sige. Pagkatapos ng craft class, magkakaalis ka na. Yay! Yeah! Para sa craft class natin, tuturuan ko kayo kung paano niyo magagamit ang imagination ninyo. Masaya ako na nakasama niyo ang parents niyo ngayon. Para naman sa gagawin natin, may free will kayo. Kahit anong gusto niyo, nasa harapan ninyo ang pottery. Ihulma niyo na sa gusto ninyo. Saka natin susunugin para tumigas. Sige po! Mga anak, anong iniisip ninyo? Isa lang ang gusto namin, magkaroon ng buong pamilya. Tama! Magsimula na tayo! Gagawa tayo ng maganda, di ba, Mami? Tama. Gawin natin yung gusto ni Zishi. Sige! Ano yan? Bakit ka tumatawa? Anong magagawa ko kung pangit? Di naman ako marunong. Hindi. May putik ka sa mukha. Meron pa ba? Dumami lalo. Ano bang tinitingin mo sa akin? Bilisan mo at tanggalin mo. O siya. Tutulungan na kita. Nandito na tayo. Daddy, dito ka lang. Daddy, bakit di ka na lang tumira sa amin? Ayos lang po ba, Mami? Dito na lang po tumira si Daddy. Hindi pwede. Hindi ko pa siya nakikilala masyado. Aksidente lang din ang nangyari sa amin kagabi. Alam kong sinisisi mo pa rin ako dahil sa pagkatapos na nangyari sa atin, di tayo nagkausap ng maayos. Maghihintayan ko hanggat sa mapatawad mo ako. Magpahinga na din kayo. Mami! 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 Pumasok na kayo. Anong gagawin natin? Kailangan na natin yun gawin. Mga apo ko, Lolo! pinakamamahal kong mga apo. Matagal ka nang hinanap ng mami mo. Buti at nahanap ka na niya. Sasama ka na sa amin sa Beijing, okay? Lolo, gusto namin bumalik sa Beijing na kasama si Daddy. Oh, ayaw pa rin ba ng mami ninyo? Opo. Desisyon na yan ng mami ninyo. Kaya walang magagawa si Lolo. Mas mahalaga pa rin ang kasiyahan ng mami ninyo. May naisip na ako para magkaayos sila Mami at Daddy. Talaga? Ano yon? Kung ganon, gawin niyo yon. Salamat po, Lolo! Kayong mga bata kayo? Ano naman pinaplano nyo? Mami, bukas na po ang birthday namin. Normal lang po na mag-celebrate. Mami, gusto namin ng malaki na party. Mag-invite ng mga bata sa school para dumalo. Sige, gawin natin. Pero pagkatapos ng birthday nyo, kayong apat ay bawal sa beaching kasama ko. Opo, Mami. Opo, Mami. Pinabalaan ko kayo. Huwag kayong gagawa ulit ng kalokohan. Miss Gu, ako ay 38 years old. Financially stable. Meron din akong kumpanya. Ang income ko ay ilang milyon. May gusto ka bang sabihin? Miss Gu, ako ay 30 years old. May height na 185 centimeters. Madami akong property sa ibang bansa. Pakasalan mo ako. Magaling din ako mag-alaga ng bata. Miss Gu, ako ay... Tama na. Gozishi, ano ba nang ginagawa nyo? Proposal para may daddy na kami. Mami, kailangan mo nang mamili ng daddy namin. Kakabalik lang natin sa Beijing. Mami, tinitingnan na naman ang mga sasali dito. Lahat sila ay pogi. Dali na, Mami. Kayong apat talaga. Pag kayo nahuli ko, Miss Gu, sagutin mo muna ako. Kilalanin muna natin ang isa't isa. Ako din, gusto kita makilala. Pasensya na at nahuli ako. pogi pala talaga siya sa malapitan. Pasensya na, pero may napili na kasi ako. Di ba siya yung tagapagmana ng pamilya Fu? Si Fu Ting siya nang napili niya?
Kung ganon, wala na tayong pag-asa. Uwi na tayo, uwi na tayo. Ayokong bumitaw ka. Anong sabi mo? Wow! Nakatulog na sila Mommy at Daddy! Daddy, iiwan na namin si Mommy sa'yo. Iiwan sa akin? Ikaw lalaki, tinatanggap mo ba siya sa hirap at ginhawa? Sa kalusugan at sa sakit? Handa ka bang protektahan at mahalin ang asawa mo habang buhay? Oo. Ikaw babae, tinatanggap mo ba siya sa hirap at ginhawa? Sa kalusugan at sa sakit? Handa ka bang manatili sa asawa mo habang buhay? Oo. Kung ganon, simulan na ng pagsusuot ng singsing ng bride at groom. Kiss! 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 Umero ka lang. Malapit na lumabas ang bata. Ganyan nga. Kumalma ka lang. Kaya mo to. Mahal ko. Kaya mo to, Mami. Ikaw, Mami, kaya mo to. Mami, sandal mo si Zihan at huminga ka lang. Mami, nandito lang kami para sa'yo. Pagkakataon na to, kasama ko na kayo. Kapag lumaki na ang kapatid natin, tuturuan kitang mag-hack. Mas magaling pa tayo sa FBI. Kapag lumaki na siya, susunod siya sa yapak ko. Tuturuan ko siya kung paano maging businessman. Yayaman pa tayo. Kapag lumaki na ang kapatid natin, tuturuan ko siya magiging pinakamagaling sa buong mundo. Tuturuan ko naman siya ng jewelry designing para mapaganda pa natin lalo si Mami. Hayaan yung kapatid niyo sa gusto niya. Bakit may hawak siyang kutsilyo? Ibigay mo na kay Lola, baka masaktan siya. Laruan lang naman po yan na plastic. Ha? Bakit kaya matulis na bagay ang gusto ni Baby? Gusto mo bang maging doktor? Balang araw, may genius doctor na din tayo. Hindi na masama ang doktor.